May nagtanong sa akin, Boss Ray, gusto ko lang malaman kung anong gagawin ko. Kasi po may naniningil sa akin, hindi naman ako nangutang sa kanila. Ang dami-dami na nilang text sa akin. Noong April 28, 2025, pupunta daw sila sa barangay para makipag-negotiate sila. Hinihintay ko sila, hindi naman sila dumating. Tapos sa susunod na araw, sagutin ko daw sila. Wala naman akong natanggap na complaint sa kanila. Tapos sa susunod na araw na naman, ay may sabina at saman daw ako galing sa municipal court. Wala naman dumating sa akin. Tapos yung sumunod na naman, may warrant of arrest daw ako galing ng NCRPO. Tapos ngayon naman daw ay ipopost nila sa FB at social media yung picture ko. Ngayon naman ay magpapadala sila ng demand letter. On the way na daw, either to your barangay or to your workplace. Wala namang malalapitan kundi sa'yo dahil napapanood ko yung video nyo. Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, ibitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Una po, pasensya na kayo sa background, kumukulog, kumikidlat at umuulan. So baka ho naririnig po ninyo, no? At sa pasensya na kayo sa itsura ko, nabasa ho tayo, galing tayo sa labas. Okay po, eto na naman po, no? Itong mga bugok at abusadong online lending apps. Puro kasinungalingan. Makita niyo ho, ha? Pagkakabasa ko sa inyo nung binadalang mensahe dun sa nagtanong po sa atin, walang tinupad eh. Meron siguro ditong matutupad yung pagpo-post, pero patutunayan ko sa inyo kung gaano kasinungaling itong mga bugok at abusadong online lending apps natin. Okay. Sabi niya po, no, gusto niyo lang malaman kasi may naniningil sa inyo kahit wala naman kayong nautang. Okay, ito lang ho yan. Kung wala naman ho kayong nautang, wala ho kayong dapat problemahin. Kasi po, ito lang yan. No? In the event, no, na sabihin nila magpapayil sila ng kaso, kasi nasa kanila yung burden na pagpapatunay na kayo po ay may utang. Mas mainam nga yun kung dun nga gaganapin yun sa korte. Pero dapat yan sa small claims court. Kasi po, ang usaping utang po ay civil case lamang po. No, wala po yung criminal liability. Magkakaroon lamang po ng criminal liability yan kung kayo po ay sinadya nyo silang lokohin o linlangin or nagpatalbog kayo ng cheque. Okay? Pagka po nilinlang nyo sila at niloko, yun po is estafa. Ngayon po, pag nagpatalbog kayo ng cheque, is BP22. Yung pong dalawang kaso na yun is may criminal liability, and pag napatunayan ho yun, meron ho kayong possibility na makulong kayo. Okay? Ngayon, kung darating yung panahon, sabihin nila, papail ako na nga, sige ka mo, file mo. Wala naman akong utang eh. Diba? Patunayan nyo. So, nasa sa kanila po yun. Yung burden na patunayan na kayo may utang is nasa kanila. So, kayo po, huwag nyo pong intindihin. Kasi pag inintindi nyo yan, magkakaroon lamang kayo ng sakit na baka magkaroon pa kayo ng anxiety at depression. Okay? Tuloy ho natin. No? Sabi nyo nga, noong April 28, pupunta raw sila sa barangay para makipag-negotiate. Pero hindi naman sila nagpunta. Hinintayin nyo pa. Nakita nyo ho? Kasi wala naman kayo talagang utang eh. Diba? Tsaka ito ulit uulitin ko po ulit. Okay? Ayon po sa Supreme Court Administrative Circular 14-93, hindi na po sila tatangkilikin sa barangay kasi po sila ay juridical entity. Meaning, sila po ay organisasyon, kumpanya, may kakayanan po silang magdemanda. No? Tsaka isa pa po, hindi naman sila residente ng municipality or ng city ninyo. So, ang lang po, ang usapin kumbaga pagka yung mediation po sa barangay, tao sa tao lamang po. Okay? So, sana po doon is maliwanag. Okay? Tapos, sabi nyo nung sumunod naman, sagutin daw, no, yung reklamo nila, no, or yung complaint. Nung inano nyo, wala naman kayo natanggap. Di ba? Sinungaling talaga. So, ano lang ginagawa itong mga to? Di ba? Inaatat lang kayo. Pinaasa kayo, hinaharas lamang kayo. Diba? Pinag-iisip kasi yan ang gusto niyan eh. Pag-isipin kayo niyan mga yan eh. Hanggang sa dumating dun sa punto na magkaroon kayo ng anxiety. Di po ba? Yan ang mga hiling niya, mga bugok na yan. Pero sa totoong buhay, naku po, walang alam sa paniningil niya mga bugok na yan.
Okay po, tuloy po natin. Sabi po, meron daw kayong subpoena at summon. Okay, saan po galing? Diba? Tsaka tingnan nyo mauuna pa ang summon tsaka ang subpoena dun sa demand letter. Abay, sira uli yata yung mga yan Diba? Nasa huli yung demand letter Mamaya tatakil natin yon. Diba? Kasi ang summon tsaka ang subpoena, ano po yan, tawag dito, imbitasyon lamang. O saan kayo ibitahan? Kanina ka, di ba sinabi pupunta ng barangay? Kung yan, nagpunta ng barangay, quote and quote, kunwari po lang ito nagpunta ng barangay at kayo kinumplain. Dapat ho yan, may magpapadala ng imbitasyon sa inyo, yung barangay, para po mapag-usapan. Pero hindi na nga ako kasi sila tinatangkilik sa barangay dahil nga dun sa sa Supreme Court Administrative Circular 14-93. So maliwanag hindi na sila tinatangkilik. So puro pananakot lamang to, puro pang i-stress lang ang ginagawa sa atin. Ito mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay. Tapos po, sumunod na araw naman, magdarating daw na warrant of arrest. Antindi. Barangay, sabihin na sa summon, ngayon naman warrant of arrest. Di ba, nakita nyo, ang bilis Maliwanag, walang alam sa batas Di ba? Walang alam sa paniningil di ba? So, wag humin yung katakutan. Ng kamote itong mga to. Nakita nyo, kitang-kita ito dito lang sa mensahe na to, kitang-kita katangahan itong mga to Di ba? Hindi alam yung proseso. Naka ng kamote. Galing pa daw ng NCRPO. Mariusip. Tapos ito dito maniniwala ako na yung ipo-post sa FB or di kaya sa social media yung picture nyo. Diyan sila magaling. Okay? Yan talaga gagawin nila. Talagang bubuligligin kayo niyan sa social media. Yan, sasabihin pa nila sa sa buy and sell nung lugar po ninyo. Tapos yun nga sa social media gagawang kayo ng group chat yan po ang kaya nilang gawin, pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo kasi kagaya nung topic natin kahapon ba yung makalawa ang mahirap na kasi yan kumbaga hindi nyo kaagad makikita. Bakit? Unang-una po, sino po bang bibisita sa buy and sell? Di po ba? Yun lang magbebenta at saka bibili. Hindi naman siguro lahat ng taga sa inyo bibili at saka magbebenta. At hindi naman lahat ng taga sa inyo kilala kayo. Ulitin ko po, nung ako po'y naniningil sa probinsya, 3 bayan, o 3 barangay ang layo, kilala na yung tao. Pag dito po sa Metro Manila kayo naningil, ng kamote, katapat bahay na, hindi pa kilala Di po ba? So, bakit niyo katatakutan? Saka isa pa po, lahat naman natural, kumbaga, lahat ng ngayon nangihiram. Ako nga may utang Di po ba? So, hindi na lingid sa kaalaman ng ibang tao yan na may nangungutang. Kaya lang, yung pamamaraan ng paniningil nila, mali. So, alam naman na sa social media yan, na yung mga bugok na yan, talagang hindi tama maningil. So, sila pa dyan lalabas na kahiya-hiya Pero, ganun pa man, naintindihan ko kasi nga nahihiya tayo. Diba? Natural yun natural na mekanismo ng katawan natin yan. Na mapapahiya tayo, mahihiyaan. Tapos nahihiya tayo sa mga kilala natin. Pero explain nyo. Explain nyo sa kanila na nanghiram ako sa kanila. Nadelay lang ako saglit. Diba? Tapos ginanyan nila ako. So explain nyo na itong mga to is abusado. Maintindihan kayo yan. Huwag nyo masyadong intindi. Kasi pag inintindi ng inintindi, magkakaroon lang kayo ng anxiety at depression. May kilala akong ganyan. Na talaga na-stress siya. Dahil dumating dun sa punto na nakausap niya po ako, pinaliwanagan ko, naiintindihan naman po. So, hanggang ngayon, meron pa rin siyang konting mga hindi na bayaran. Kaya lang kasi, hindi niya pa binabayaran kasi may mga harassments pa rin. Tsaka syempre, yung condition na dito tayo magbayaran. Di po ba? Kasi hindi natin alam baka mamaya kung saan lang ipasok, di po ba? Tsaka, submitting entity pa yata yun. Kailangan, syempre, maklear yung pangalan, di po ba? So, dapat maging wise tayo, di ba? Tapos, meron pa dito, ito na, magpapadala daw sila ng demand letter, on the way na raw, it's either sa barangay,
tsaka sa workplace. Nakita nyo mga katangahan, bakit sa barangay papadala yung demand letter? Yung barangay ba nang hiram sa kanila? Yung workplace ho ba nangutang sa kanila? Di mo ba? Ang demand letter dapat yan, diretso doon sa nanghiram. Hindi ho yan papadala sa barangay, hindi yan papadala sa workplace. Sira ulo talaga, nakita nyo, walang alam sa paniningil. Di mo ba? Tinatakot lamang ho kayo yan. Ito lang ho maiaabiso ko sa inyo, no? Santabi yan, kasi wala naman ho katotohanan. Kung wala naman talaga kayong nahiram, wala ho kayong dapat alalahanin. Kasi yung burden po na papatunayan na kayo ay may nahiram, di ba, is nasa kanila. O, ano yung napatutunayan nyo? Sige nga ho. Kung wala naman talagang transaksyon na nangyari, o, not at least kung meron talaga, mapapatunayan nila yun. Kaya lang ang tanong, makakatungtong ba sila ng korte? Napakalaking question mark po kasi nun. Kasi nga sa dami po ng kawalangyang ginawa niyan, sa dami po ng batas na sinuway niyan, hindi yung tutungtong ng ano yan, ng korte yan. Kaya ganyan lang po ginagawa niyan, haharasin lang kayo ng harasin niyan. Kaya huwag niyo hong stressin ang sarili ninyo. Kasi ang iniiwasan ho natin dito is yung anxiety at depression. Napakahirap ng gamutin yan eh. Okay? Kagaya ho lagi kong sinasabi, pag-ipunan, tsaka nyo bayaran. Kung may talaga nahiram kayo, bayaran nyo po. Kung wala, di wala. Wala kayong babayaran. Di po ba? Simple lang ho yun. Okay po? So, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Kasi muli po, yun lang.